Halos lahat ngayon ay alam na ang salitang social media, maging mga bata na bago pa lamang nagkakaisip. Marami din naman ang naging magandang advantages ng social media, pero sa kabila nito ay mayroon din namang mga negatibo. Marami sa mga kabataan ngayon ang labis na nahuhumaling sa social media, at ilan sa mga ito ay naging ugat na ng di katanggap-tanggap ng mga krimen. Katulad na lamang ng naging kabi-kabilang pagkamatay ng mga kababaihan at ang mga salarin ay mga taong nakilala nila sa social media. Isang dalagang walang awang pinatay ng lalaking nakilala niya sa Facebook sa Turel, Davao City sa una nilang pagkikita. Ng bato sa ulo kaya namatay ang 14 anyos na dalagita sa Davao City. Ang suspect nakilala lang ng biktima sa social media. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Siya si Tricia May Masalunga Balago. Tulad ng ibang kabataan ay nahumaling din si Tricia sa paggamit ng social media, kung saan ay ibinabahagi niya mga pang-araw-araw niyang ginagawa, mahahalagang araw at pagdiriwang sa kanyang buhay at maging ang mga tao na kanyang nakakasalamuha. Si Tricia ay nagmula sa simpleng pamilya sa Turil. Mabait itong bata at maaasahan na sa mga gawaing bahay. Dahilan kaya naman hindi ito lubos na pinaghihigpitan ng mga magulang. February 6 noon ang huling makitang buhay ang dalaga. Matapos ang gawain sa bahay, ay nagpaalam ito sa kanyang ama na pupunta lang sa bahay ng kanilang lola na di naman kalayuan. Kaya naman pinayagan niya ito. Lingid sa kanilang kaalaman ang nag-aabang ditong panganib. Suot ang kulay dilaw na jacket at itim na pantalon, ay umalis ang masayang si Tricia sa kanilang bahay. Makalipas lamang ang ilang oras, ay humahangos nang nagtungo ang mga kaibigan ni Tricia sa kanilang bahay. Nang tanungin ito ng kanyang ama, ayon sa kanila, ay kailangan nilang hanapin si Tricia. Tumawag umano kasi ito at sa tawag, ay paulit-ulit itong humingi ng tulong bago tuluyan ang tumahimik. Walang nakakaalam kung saan ba ito nagpunta at sino. Ito sila din sa balay. Merong pumunta sa bahay at sabi, hanapin na daw si Tricia. Sumigaw na daw ito ng tulong nang tumawag sa telepono. Para huling salita niya yon. At ayun, nagmamadali kayong may humanap ng motor para hanapin siya. Sakay ng motorsiklo ay nagtulong-tulong sila sa paghahanap. Bagamat hindi pa man nagtatagal ang ginagawang paghahanap, ay agad na nilang natanggap ang masakit na balita na natagpuan na ang dalaga subalit wala na itong buhay. Sa isang masukal na damuhan sa gilid ng kalsada na sakop pa rin ng Barangay Bato, Turil, Davao City, ay natagpuan ang nakahandusay na katawan ni Tricia May. Intak ang suot nito subalit dugoan nito sanhi ng malalaking sugat na tinamo nito sa kanyang ulo. Sa ginawang investigation ng PNP, ay agad din namang nagkalinaw ang kaso. Matapos na lumapit sa kanila ang dalawang mahalagang testigo na malaki ang naging role sa pagkakasolve ng kaso. Pagdating sa crime scene ay agad na nakapanayam ng mga investigador ang isang lalaki na naglahad sa kanila ng kanyang nasaksihang krimen. Ayon sa kanya, naglalakad siya sa madilim na bahagi na iyon ng kalsada nang may marinig siyang nagtatalo. Maya-maya pa ay narinig na niya ang paghingi ng tulong ng isang babae. Nang kanyang tignan ay nakita niya mismo nang walang awang paghahampasin ito ng isang lalaki. Bago ito mabilis na umalis sa lugar, nang lapitan niya ang biktima ay hindi na ito humihinga, kaya naman agad siyang tumawag ng tulong. Ayon sa matalik na kaibigan ni Tricia, na tinago nila sa pangalang Christine, ilang linggo pa lamang ang nakakaraan nang may nakilala si Tricia na lalaki sa social media na may profile name na Jason Dimahi. Malimit na nakakausap ni Tricia May ang lalaki, hanggang sa yayain siya nito na magkita sila noong February 6 ng gabi sa isang coffee shop sa bayan. Around 7 p.m., ayon sa kaibigan ni Tricia May na si Christine, ay tumawag sa kanya ang kaibigan para ibalita ang naging unang pagkikita nila ng ka-chatmate. Subalit ayon sa kanya, nadismaya ang kaibigan na si Tricia dahil sa ibang itsura ng lalaki na makita niya ito sa personal. Habang nag-uusap sila ay narinig niya pa na nagpaalam si Tricia sa lalaki na uuwi na siya. Bagamat iyon ang kanilang unang pagkikita ay vocal na sinabi ni Tricia sa kausap
na talagang nadismaya siya dahil sa nagsinungaling nito sa kanya at gumamit pa ng ibang larawan at pangalan. Sa kabila nito ay paulit-ulit namang humingi ng pasensya ang lalaki at pilit na nagpapaliwanag. Sinabi pa nito na wala siyang masamang intensyon sa kaibigan, bagamat nagawa niya lamang umano iyon dahil natatakot siya na hindi siya magustuhan ng dalaga. Sa kabila ng pagtutol ng kausap, ay umalis na si Tricia sa coffee shop. Subalit sinundan pa rin siya ng lalaki hanggang sa magkaroon sila ng pagtatalo. Ang huli niya na lamang narinig ay ang paghingi ni Tricia May ng tulong. Sa kuha ng CCTV footage sa labas ng coffee shop, ay nakita nila si Tricia May na naglalakad kasunod niya ang isang lalaki na nakaitim. Sa enhanced photos nito ay agad din namang nakilala ang salarin na si Jason Tugahan, 22 years old. Dahil dito ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na nagsagawa ng hot pursuit operation. Di naman sila nabigo dahil agad din nilang nahuli ang suspect. Sa pagkakadakip kay Jason Tugahan ay agad din naman nitong inamin ang ginawa. Tulad sa salaysay ng mga witness ayon kay Jason, habang naglalakad sila ay pilit niyang ipinapaliwanag sa dalaga kung bakit niya nagawa na magsinungaling dito. Subalit hindi ito nakinig at ilang beses siyang pinagtabuyan at tinulak. Mas nagalit umano siya nang simulan siyang saktan nito at kalmutin ang kanyang mukha. Kasunod ng mga panlalait nito sa kanya gaya na lamang na pagsabi na pangit siya. Ayon sa suspect ay nandilim ang kanyang paningin at nagawa niyang matulak ang dalaga. Dumampot siya ng bato at ilang ulit na ipinalo ito sa ulo ni Tricia hanggang sa tuluyan na nga itong mawala ng malay. Di sana mangyayari sa kanya yun kundi niya ako pinagmumure. Sinabihan pa akong pangit ako. Napikon ako kaya nagawa ko yung krimen. Sa resulta ng ginawang analysis na pag-alaman na namatay si Tricia May dahil sa severe brain traumatic injury. Ito ay ang malalala at malalaking pinsala na tinamo niya sa kanyang ulo na siyang naging dahilan ng agaran niyang kamatayan. Dahil dito, si Jason Tugahan ay agad na sinampahan ng kasong pagpatay sa prosecutor's office ng Davao. Bagamat paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa pamilya ni Tricia May, ay hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng dalaga. Para sa pamilya ay walang kapatawaran ang ginawa niya sa walang kalaban-laban na dalaga. Marami pa sana itong pangarap sa buhay at malayo-layo pa ang landas na tatakakin nito. Subalit dahil sa kanya ay agad na iyong natapos sa masakit pang pamamaraan. Isa lamang si Tricia May sa mga naging biktima ng mga lalaking nakikilala online. Bagamat malaki naman ang advantages ng social media ayon sa mga expert, dapat pa ring maging responsible ang lahat sa paggamit nito, lalo na sa mga taong nakikilala. Paalala ng PNP, bagamat hindi masama ang pakikipagkaibigan sa mga taong hindi lubusang kilala, kailangan pa rin ng labis na pag-iingat. Makipagkita sa mataong lugar at magsama ng kaibigan o kapamilya at iwasan din ang pakikipagkita sa mga liblib na lugar, lalo na nga sa gabi at walang kasama. Dahil sa nagkalat na ngayon ng masasamang tao at naghahanap lang ng mabibiktima.